Sobrang nakikrave ako sa cheesecake. Ayan. Laging may malapit na school dito sa Edmonton kasi nga tumigil na akong mag-work noon, tapos force kami na umalis doon kasi matatapos na yung contract. Pero alam nyo guys, meron na akong hindi ko masasabi kong negative. Siguro yung sayang lang siguro. Yun yung parang expression ko lang. Yung Edmonton lang, hindi siya sobrang nakikrave ako sa cheesecake. Gusto ko sanang gumawa, kaso hindi na ako makapaghintay. So, sabi ko, sige, bilhin na nga lang ako. Next time na lang. Ayan. Ano siya? Cherry cheesecake. Tapos sabayan mo ng coffee. Ayan. Merienda natin. Dito talaga guys, sa Canada, natutuwa ako kasi marami akong nagugustuhan ng mga pastries nila. So, ay, hindi na. Madagan natin. Tsaka, siguro, dito din sa Edmonton, or kahit Calgary, maganda talaga yung pag-setup naman ng mga basic needs ng tao. Laging may malapit na school, establishments, groceries, sa lahat ng communities, usually. May nakapagtanong sa akin kung boring daw ba dito sa Edmonton, as in Deadmonton. Actually guys, alam nyo, nung lumipat kami dito sa Edmonton, ayaw ko pa nun iwan ng Calgary. Kasi 1 year, parang ang dami pang dapat naming explore, ang dami pang gusto kong puntahan sa Calgary. And being student noon and newcomer, tapos sabak agad sa work, kulang ang time na ma-explore ang Calgary noong mga panahon na yon. And actually, sa totoo lang, yung fall season na first ever na fall season experience namin, parang hindi ko nga siya naramdaman kasi lagi akong nasa work, nasa loob. Hindi ko siya ganun talaga na napansin. Actually, mas na-appreciate ko yung fall experience namin dito sa Edmonton kasi nga, tumigil na akong mag-work noon, tapos nag-alaga po ako ng baby namin noon na newborn dito sa Canada. Plus, naging busy na rin sa paghahatid sa mga schools ng mga kids. Tapos, yun, mas nakita ko and mas naikot ko at anytime sa umaga, tanghali, hapon, yung Edmonton, yung buong surrounding. So, nakita ko yung pag-change ng mga paligid sa fall. So, nung paalis nga kami sa Calgary noon, parang, alam mo yon, yung puso ko nandun pa rin, na hindi ko pa gusto talagang iwan ng Calgary kasi ang dami ko pang gustong puntahan talaga. Tapos, parang na-force kami na umalis doon kasi matatapos na yung contract ng bahay and kailangan na naming umalis. Wala kaming makuhang apartment noon. Pagka may tatanungan kami, sabihin no na nakuha na kagad, ganyan. Ganun pala yung kalakaran, no? Kapag kami nakita kang available, dapat agad-agad talagang puntahan mo na. Kasi nga, nangyari sa amin na kumain pa kami ng tanghalian noon. Kasi yung ulam namin na seafood boil ay uulamin ulit namin kinabukasan. And sabi ko, nagugutom na ako, kumain muna tayo. And then maya-maya habang kumakain kami, nag-text na tong Pinoy na may-ari. At sinabi na nakuha na ang apartment. Nakuha na ang apartment. And actually, malapit lang din sa aming dating apartment noon. So, and then ito nga, nung nasa Edmonton na kami, actually kasi depende kung paano mo i-define yung boring. Ano ba yung lifestyle mo? And kami sa personality namin, siguro sa lifestyle namin, kontento naman kami.
Kasi dito, kung gusto naming mag-mall, basically kasi big city naman, meron kaming napupuntahang mall in just 15 minutes, 15 to 20 minutes. Nandyan yung South Common, merong Southgate. Pagdating naman sa shopping talaga, wala naman para sa akin kasi hindi naman kami po talaga yung talagang shopping people na talagang bawat sale ay pinupuntahan namin. So, hindi naman sa amin big deal talaga yung mga ganong bagay. Although talaga sa Calgary, may mga malalaking malls. So, na-miss ko rin yung pag-ikot dun sa Cross Iron, sa Sandridge. Yung Sandridge talaga, yun po yung una naming naging paboritong mall. Kasi kapitbahay lang namin. So, katapat lang ng aming apartment noon sa Northeast. And pagdating naman sa mga church, wala naman kaming talagang reklamo din. Meron naman kaming naaatenan, ganyan. And patungkol sa mga parks, marami din talagang maganda. And siguro, may mga kanya-kanyang ganda lang din talaga ang Calgary and Edmonton. Hindi siya ganun na talaga magka-match sila. Depende rin sa preferences ng tao. Kasi kami talaga, hindi kami nabobore dito, basically. Nitong summer, may mga napuntahan kami, iba't iba, mga farm, syempre mga recreational centers. Meron din naman sa Calgary. Kumbaga, wala namang kaming hinahanap na wala dito. Basically, kami po, contented naman kami sa lifestyle namin. Kami lang guys, sa lifestyle namin, okay kami. Wala naman kaming reklamo dito sa Edmonton pagdating sa tinatawag na boring daw sa Edmonton. For us, okay naman ang Edmonton. And depende kasi din sa pagdating naman sa specific location mo, may mga kanya-kanyang presentation din eh. Depende rin sa iyong quadrant. So, sometimes, sa buong experience ko sa pagstay dito sa Canada, there are times na nagiging iba-iba ang experience. Kumari, ibang experience ng mga taga Northeast, ng mga nasa South End. So, yun din, iba rin yung presentation, and iba rin yung experience ng iba. So, sometimes, hindi mo ma-define yung experience as a whole city. So, nagko-contribute din yung mismong location, community, na kinabibilangan ng bahay mo. So, yun din. Pero, alam nyo guys, meron lang akong hindi ko masasabi kong negative. Siguro yung sayang lang siguro. Yun yung parang expression ko lang. Yung Edmonton lang, hindi siya ganon kalapit sa mga pasyalan. So, malayo talaga siya. Compare kay Calgary na in just 1 hour drive, meron ka nang mapupuntahan. Nandyan yung mga Cascade Pond, Quarry Lake, Banff. So, konting biyahe lang. Dito, ayun nga, medyo malalayo. Although, may mga napupuntahan dito na mga parang beach, yung Wabamom Beach. Ayun. Meron ding mga river, ganyan. Pero yun nga, yung mga iba din yung location ni Calgary. Yun din yung isang advantage niya na malapit talaga siya sa mga pasyalan, sa mga tourist destination sa Alberta. So, yun lang din. Pero syempre, yung mga city, may mga kanya-kanyang presentation din. May mga kanya-kanyang advantage and disadvantages. And importante, para sa akin hindi naman din araw-araw na gusto mong mag-outing or mamasyal. So, para sa akin, ang pinaka-importante talaga kung saan tayo makakuha ng stable job, kung saan tayo makakuha ng mga trabaho na pangarap natin or yung gusto natin na trabaho, kung saan located yun, kung saan mas mapapagaan yung araw-araw na pag-commute natin or pagbabiyahe para sa pagpasok sa trabaho. Para sa akin, yun talaga yung dapat na ma-priority natin, yung sa trabaho din. And ayun nga, meron din akong na-encounter na mataas na nga rin daw ang bilihin ng mga presyo ng bahay sa Calgary and Edmonton.
And talagang guys, depende rin talaga sa location. May mga quadrants kasi na mas mura talaga yung offering nila ng prices ng mga lot and house and lot, ganon. And meron din talagang mga specific location, community, quadrant na mas higher yung prices. Not sure lang ako sa ibang mga city, pero so dalawang napuntahan ko na city, Calgary and Edmonton. Strategic lagi yung mga location. Lagi may malapit na school, malapit na shopping mall, malapit na clinic, malapit na mga shopping malls. So, magaan naman talaga. Ito si JD, nagbabasketball. Yan siya yung maingay nagbabasketball. Oo. Tsaka, merong mga parang mga show, activities. Meron pang perya dito eh. So, I think talagang hindi naman maraming activities para sa akin na. Tsaka, halimbawa, may stampede. May mga taga Edmonton din na pumupunta din talaga sa Calgary, ganyan. Makiki-stampede, ganon. So, yun guys, kung naisip kayo kung Calgary or Edmonton, para sa akin talaga, kung saan kayo makakuha ng work, saan mapapadali yung araw-araw na transportation natin, doon tayo magstay. Kasi may mga kanya-kanya namang advantage and presentation talaga itong mga city na to. Sa Calgary, may maganda talaga din. Sa Edmonton, meron naman ding maganda talaga. Kung tatanungin niyo po, ako din, sa akin lang ha, yung sagot ko, kung boring sa Edmonton, hindi boring sa Edmonton. Nasa atin din kasi talaga ano ba yung kaligayahan natin. Pero kami po, contented kami, tsaka masaya kami, may napapasyalan naman kami. Merong mga shopping malls and may mga shows, activities dito sa Edmonton. So, overall, wala naman kami ding regret sa paglipat namin from Calgary to Edmonton. So yun guys, thank you for watching, at kung nagustuhan po ninyo ang ating video, please give me a thumbs up. Talagang malaking tulong po ito sa aming channel. And may mga playlist na rin po kami. Please feel free to visit those playlists. Thank you for watching this video. Thank you guys, take care, I'll see you again. Bye for now.